So the reason why we're recording this so that pwede nyo balikan ang ating lesson. So again, welcome sa ating last session of Christology. Ito yung pag sinabing Christology, it is about the study about the life, ministry, and even the death of our Lord Jesus Christ. So hindi natin pag-uusapan ang after, which is soteriology, meaning it's about His saving grace. So hindi natin pag-uusapan yung nag-uusapan lang natin is yung kanyang kasilang, kanyang ministry, kung paano siya namili ng kanyang mga disipulo, at kung ano yung naging pilar ng ating early Christian church, which is yung ito nga, the 7 last words of the Lord Jesus Christ. And the first of the last word is, sino nakakaalam? First, forgive them, for they do Father, not. forgive them. Okay. Father, forgive them, for they not know what they they know do. not what they do. And then the second is, sino makakaano? Today, verily today, thou art with me in paradise. Okay? So, yan yung ating laging sinasabi pag tayo nasa patay. Kapag ako'y na-invite sa patay, maski na anong religion yan, mostly I've been invited because kasama nga tayo dito sa DILG sa pagpatay ang mga kagawad, pagpatay ang mga kapitan, sila ay aking nasishiran and most of them are Roman Catholics. At ito ang aking ginagamit na verse because napakahalaga na dapat ma-mention natin sa kanila na ngayon pa lamang is alam na natin kung saan tayo mapupunta. Kasi sa Roman Catholic, they do not know whether you're going to heaven or you're going to hell. Kaya napakahalaga na matutunan natin ito. So, verily, ibig sabihin, I assure you that you are now with me in paradise. So, buhay pa si Dimas, alam niya na papunta siyang langit. Ganon din tayo na sa ating buhay, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung saan yung destination natin. So lahat tayo na narito, kapag tayo patuloy na mananampalataya sa ating Panginoon, take note of this, no matter what the Lord is going to bless you with His presence at tayo lahat sama-sama together as one family in Christ Jesus, tayo pupuntang langit. So yun ang ibig sabihin ng today, thou art with me in paradise. Hindi niya sinabing later. Later. Hindi pa. Dito pa ako, nakapako pa ako. Later. Mamaya na. Hindi niya sinabi yon. Today. Ibig sabihin, at that moment, na tinanggap mo si Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ganyan ang salvation. Ang salvation is immediate. Kapag tinanggap mo si Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, immediate yan. Okay? Hindi mo na kailangan ng works. Hindi mo na kailangan na may maalala si Lord na nagawa kang mabuti. Basta tinanggap mo siya, no matter kung ano yung iyong nakalipas, God is going to forgive you, and God is going to bless you, and God is going to redeem you. Kaya sabihin natin lahat sa ating sarili, I am saved. I am saved. Okay. The next, Amen. The next is, woman, behold thy son, behold thy mother. It's about responsibility and accountability. Na napakahalaga that even though we are in the ministry, we still have the accountability and responsibility. Marami kasi akong napapansin na ibang mga ministers na talaga nakakalimutan na nila, nagiging negligent sila. There's neglect kasi sa kanilang mga family. Kaya napakahalaga na we always consider our family as our first ministry. Ang simbahan, that is not our first ministry, it is family. Balikan natin ang Genesis. We have to take note that the first ministry that God had given man is husband and wife, spouse. Afterwards, family. After ng family is community. So, ganyan yan. After that is nations.
So, wag na wag tayong babaliktad. Pupunta muna tayo sa nations and then community and then last ang family. Mali po. Mali po ang ating direksyon. Dapat papalabas, hindi galing ka sa labas, papasok sa loob. Marami pong ganyan ang nangyayari. So, yan po yung ating tatlong napag-usapan last week. Now, this time, we're going to discuss the last four of the last words of Jesus Christ. But before we go there, do you have any questions or any follow-up patungkol po sa ating napag-usapan last week? Okay, if wala na, let's go to our lesson. So, nakikita niyo to? Okay. So, dito, ang fourth of the last word is, sorry, di ko pa naipakita, is, my God, why hast thou forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Found in Mark 15:34 and even on the other synoptic gospel. So, doon tayo ipapahayag dito, if Jesus Christ, at that time, He's God, di ba? He's God. Pero, bakit kaya parang naramdaman niya na forsake siya ng ating, ng Ama? My God, why hast thou forsaken me? Okay, this is the realization and this must be your reflection. Kapag tayo ay nakakaranas ng problema, we have to remember this. Our God will not forsake us. The only time that God will forsake us is because of sin. Now, inuulit ko, because of sin. The reason why na nasabi to ng Panginoon dito, because even though He is God, because inako niya ang kasalanan ng sanlibutan, the Father is going to turn 180 degrees. Okay? He is going to turn His back. Not because of Jesus, but because of sin. Ang ating Ama, mahal na mahal tayo. Hindi siya tatalikod sa atin dahil sa past natin. Tatalikod siya sa atin because sa kasalanan na ginagawa natin. Matthew 7:21-23 states, sinabi doon that many will say unto me, Lord, Lord, but they cannot enter the kingdom of heaven. And many will say unto me, Lord, di ba, nagawa namin to sa iyo. Nagpalayas kami ng mga demonyo. We have done these things. We have done signs and wonders. Then Jesus said in Matthew 7:23, I do not know you, you worker of iniquity. So pag sinabing worker of iniquity, alam mo na nga ang kasalanan, nagpapatuloy ka pa. So, yun yung worker of iniquity. Ito pa ang ibig sabihin ng iniquity. Iniquity is the device of our own minds. We entertain sin in our mind. And afterwards, not only do we entertain sin, we try to make sin possible. Okay? Ginagawa natin itong posible na mangyari sa ating buhay. So, we are making devices to make wickedness mangyari, wickedness to happen. So yun yung iniquity. Kaya worker of iniquity, you're working on it. Kaya ayaw ni Lord yan. Ayaw ni Lord ng worker of iniquity. Tatalikod siya not because of you, but because of the sin na binalot mo sa buhay mo. Okay? So yan yung pinaka-gist ng pinaka-essence ng message na yan. Okay? Ayaw ko masyadong patagalin dito because I would like to entertain questions. Okay, so sa mga wala pong notes, sabihin nyo lang po kung sino, for example, yung iba na first time dito, if you want to take some of these notes, this PDF, sabihin nyo lang po sa mga nag-invite sa inyo and then kunin nyo po sa kanila. Libre po ito. Wala po tayong sinisingil dito. All of the materials are free to copy. You have the right to copy. But please, copy it right. Wala tong copyright, but copy it right. Okay. So, the doctrine of substitutionary atonement. Ito yung theological insights nito. That's the first one. Meaning, He was wounded for our transgressions. Kaya nga tumalikod ang Ama.
Not because of Jesus, but because of our transgressions na inako niya. So that the chastisement of our peace was upon him. Kaya siya ang na-chastise para sa ating kapayapaan. Okay, he is suffering for our sin. Now, second, the reality of divine judgment. The cross is not only about life, it is also about justice. Kaya pag nakikita mo yung cross, kailangan nakikita mo kung ano ang ginawa ni Kristo Jesus na kabayaran para sa ating kasalanan. Kasi Amen. kapag hindi tayo kikilos towards holiness, justice yan eh. Ibig sabihin, pag nakikita mo yung cross, it's not only about love, but it is also about judgment. That God will judge us if we do not do what is right. Okay? Kasi sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. If you recognize the cross and accept Jesus Christ, you will receive eternal life. But if you have seen the cross but did not receive Jesus Christ, you will suffer condemnation. Okay? So ito na, itong pinakamatindi, the experience of separation. Okay. What is hell? What is hell? Yun na, nabasa natin kanina. Letter S. What is hell? Sino makakapagsabi? Letter S. Sinabi natin kanina. Sin, Yeah, separation from God. separation. Separation. Sin because sin na nagre-result sa separation. So hell is doing sin. Okay, inulit ko, doing sin, practicing sin, practicing wickedness. And because of that wickedness, we separate ourselves from God. God is not separating himself from us. Hello? Never say that. God is separating himself from you. Kapag ganun ang ginawa niya, therefore God is not love. Okay? Remember the prodigal son. Hindi pinalayas ng ama ang anak ang lumayas. Hello. You have to remember that. Huwag ninyong sasabihin that God has left you. No, God is not going to leave you. He is going to be with you always. But ang mangyayari nito, you separate yourself from Him because of sin. Okay? So kasi hindi po pwede na mayroong sin sa buhay natin na ini-entertain natin. Take note of this word, entertain. Never entertain sin. It's normal for us to sin. Okay? Kapag may kasama ka, tapikin mo. All of us are sinners. All of us are sinners. We have sinned. Okay? Hanggang ngayon, tatapikin ko sarili ko kasi wala akong kasama. I am a sinner. I'm still sinning until now. Pero I do not entertain sin. Okay? Kasi minsan, halimbawa, naglalakad ako, may munti ka bumangga sa akin, magagalit ako. I have sinned. Okay? Magkakasala tayo sa ating pag-iisip. Minsan gusto mo nang batukan yung tao. Naiinis ka na. Gusto mo nang galit na galit ka na, di ba? Pero hindi mo maipalabas because you do not want to sin. Yan yung tinatawag na self-control. Amen. Kaya nga ang isang Kristiyano dapat may self-control. Pag ibig sabihin ng self-control is ibig sabihin yan is you are still sinning. Kinokontrol mo lang sarili mo para hindi ka magkasala. Amen. Okay? So yan pakakatandaan natin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Okay? There is none righteous, no not one. Walang righteous. Hindi ako righteous. I am not righteous. I'm trying to be righteous. No one is righteous. Only God. Okay? Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Matthew 7:1, judge not lest ye be judged. Pero sinabi doon sa John 7:24, okay, Matthew 7:1, judge not lest ye be judged. Pero sa Matthew 7:1, sa John 7:24, judge righteous judgment. Ibig sabihin, you judge in accordance to the word of God. Do not judge a person
from your own imagination, from your own decision. Amen. Magbigay ako ng isang kwento. Okay lang. Para malalaman ninyo. Kahapon, ako po ay pumunta sa MSEP. Ang MSEP is Moral and Spiritual Enhancement Program. Ito po yung ginagawa natin na nagtuturo tayo sa mga barangay. And during that time, hindi pa ako magtuturo, yung mga pastors, I was there only to support them. And then tinawag ako to explain the program to them sa mga households. So as I was explaining, may isang lasing. Kinat ako, Sir, salamat at napunta ka dito. Salamat ang sinabi mo. Totoo, pero bakit ka dito? Bakit, ano yung pinagsasabi mo? Sabi gano'n. Yung kagawad doon, nagpatawag na ng tanod. Gustong paalisin. Ginaganon ko lang sila. Nakangiti lang ako. Hindi ako nagpapakita ng galit, anything. And then, noong natapos na mag-explain, paupo na ako, tinawag uli ako ng pastor. Sabi niya, Pastor, iano mo sila, magican mo, kasi yung ginawa mo para icebreaker. So nag-magic ako. Pero yung magic na yun may message. Okay? So nung nag-magic ako, called magic, ano doon siya, pumunta sa harapan ko. Pumunta sa harapan ko yung lasing. Tapos pinipigilan ko yung tanod na huwag mong paalisin. So ngayon, nung natapos yung, alam niyo nung natapos yung message, nilapitan ako ng lasing. Alam mo sabi niya sa akin, Pastor, maraming salamat po. Tama lahat ang sinabi mo. Tapos inakbayan ko siya, kinamayan ko siya. Madungis siya, madungis. Hindi ko siya tinignan as lasing. Nakita ko siya as parang ako noong ako ay nawalay sa Panginoon. Nawala siya sa Panginoon eh. Ngayon naramdaman niyang presensya ng Diyos. Kaya nga kinamayan ko siya, niyakap ko siya, na hindi ginawa ng ibang mga tao doon. Why? Madungis kasi. Ako naawa ako sa kanya, yung passion ni Lord, ano doon. Sabi ko, Lord, mahabag ka sa taong ito. He's lost right now. Gusto niyang lumapit sa iyo. So, hopefully, pagbalik ko doon by Saturday, ando doon uli siya, baka sakaling okay na. So, yan yung isang testimony natin about that. Okay? Do you have any question? Klaro? Punta na tayo sa natin sa ibang kasi 4 po ang ating di-discuss. That is the okay, fulfillment of Psalm 22 and the mystery of incarnation. Ito yung incarnation is not resurrection. Incarnation means God manifest in the flesh. Okay, God was manifested in the flesh. 1 John chapter 3 verse 16. Okay, the depth of the divine love. Okay? So, ibig sabihin dito ng incarnation is God was manifest in the flesh upang tayo ay maligtas. Kailangan kasi ng sacrifice. Hindi kaya ng sacrifice ng lamb, kundi sacrifice ng mas higit pa upang mabayaran ang lahat ng kasalanan ng mundo. At ginawa yon ni Jesus. He paid through His life, He made His life a ransom for many. Kaya sino man ang tatanggap kay Kristo Jesus, automatically, hindi na kailangan mag-offer ng sacrifice because the sacrifice has been paid. Because God Himself paid for our sins. Okay, kaya that's the mystery of incarnation. Okay, now, the depth of divine love, etc., etc. Basahin nyo lang po ito. Now, ito, napakahalaga. I thirst. Sino po dito ang nasubukan ng mauhaw? Uhaw na uhaw. Iba po, Amen. okay. Amen. Iba po yung nainitan ka. Kasi pag nainitan ka, ang magandang inumin ay soft drinks. Malamig na soft drinks. Tama. Okay. So, Pastor, bakit ka may soft drinks? Binili ng asawa ko, wala akong magagawa eh. Okay, mahal na mahal ko asawa ko, kaya tatanggapin ko. Anyway, pag uhaw na uhaw talaga, hindi soft drinks ang hanap mo. Ang hanap mo tubig. Right? Okay. Now, marami nagtanong, ay talagang ang ibinigay kay Jesus, vinegar talaga.
Okay, bakit vinegar ang ibinigay? Sino makakahula? Naisabi ko na ito. Sino makakahula to? Sino makakapagsabi? Bakit vinegar ang ibinigay kay Jesus aside from the prophecy? Pero bakit vinegar? Sino makaka-answer? Ang sagot diyan is Roman, yung Romans. Kasi ang Roman soldier ang nagbigay. Okay, nasabi ko na Roman soldier ang sagot. Roman soldier. Pero bakit hindi tubig ang ibinigay? Dinip sa hyssop tapos ibinigay kay Jesus. Bakit? Bakit hindi tubig? Pwede naman tubig eh. Pero bakit vinegar? Ano po, para pamatid ng ng uhaw. Yes. Pero Yeah, kasi mas maganda pa rin yung but tubig, di ba? Pero bakit hindi tubig? during that probably during that time wala pong available water. Pero bakit nga ba vinegar din? Kasi meron din. That's all I know po. Okay. Tama yon. Booster. Ha? Ano yan? Yun yung booster pastor nila noon. Yung Energizer. parang energizer. Yeah, Okay. energizer. Para siyang Sting. Ano pa ba yon? Ano pa Red yun? Bull. Red Red Bull. Bull. Yun, para siyang Red Bull. Thank you, Kuya Ronnie. Para Pastor, siyang Red Pastor, Bull. may tanong Kasi, po ako. okay, go, Nico. Yung vinegar po ba nila dati, parang vinegar din po natin ngayon? I think so. Yes. Ganun Pero din po siya. ibang klaseng vinegar. Kasi yung vinegar noon, hindi siya chemical. Kasi wala pang chemical noon eh. Mostly pag sinabi mong vinegar is parang age na fruits. Para siyang grapes pala, Para sa wine. grape, Kasi- yeah. Fermented po kasi di po ba? Yung vinegar during that time yata. Ganun ang Yeah. alam ko eh. Fermented po. Yeah, pero organic fermentation. Kasi ang fermentation Mm-mm. natin ngayon hindi na organic eh. Hindi Chemical na, may halo na. Pero Ano, noon kasi, pang-hydrate pa po pala nila. Hydrating. Parang hydrating. yeah, nakuha, Pamati. tama yun. Pang-hydrate talaga nila. Okay. Opo. Bakit yun ang ibinigay? Number one, sa tingin mo, pag ikaw ang ando doon, sundalo ka, hardened soldier ka, hindi mo mababasag ang puso mo. Kita mo, nahihira. Sabihin ko sa inyo, Jesus already died. Kung tao yan, Jesus already died nung siya ay hinahagupit pa lang. He was already dead kung ibabase natin sa pagiging tao niya. Kaya nga yung my God, why hast thou forsaken me? Alala yung incarnation, he cannot die. Anong sinabi niya? I will lay down my life. Hindi niya sinabing you will take my life. No one can take the life of Jesus unless he laid it down. Naawa na yung mga tao eh. Amen. Because nakabayubay siya doon sa cross, parang isang karne na lang eh. Di ba? Hanapin ninyo sa i-resource nyo. May na-resource ako, nakita ko, in-illustrate nung isang yung description doon sa book of Isaiah at saka sa iba pang mga prophecy. Grabe. Karne lang talaga. Karning naipatong doon na may corona. Ay grabe. As in talagang hindi mo na Kasi makilala ang patay. tao. Opo, i-imagine mo naman from doon pa lang sa what he have been through, from carrying the cross, na talagang winak siya ng di ba grabe? Tapos naglalatay talaga yung dugo to kamay. Mm-mm. Talaga ma-imagine mo how he suffered talaga. Tapos Grabe. So, blood loss. Kung sino man ang dito, si Abet alam nito Abet Kasi nurse siya eh. Sa tingin mo Abet, kapag blood loss, ilang oras, sa tingin mo, walang first aid, ilang oras o ilang minuto mahimatay ka? Hindi ko alam, Pastor, na wala akong idea exactly. Pero talaga manghihina ka, hindi ka na makakakilos, blood loss eh. Maano na, Pastor, ma-shock na. May shock na. Hindi na sa makakapagsalita eh. Oh. Hmm. Nasa shock na siya. Hindi ko alam kung ano exactly, kung mga ilang oras, Pastor. Yeah. Kasi yung time na binugbog siya, iba pa yung sa time na nabayubay siya. Mm-hmm. Tatlong Sobra oras siya nakahang sa tree. Opo, May Pastor. 3 oras pa? Yeah. 3 oras siya nakahang sa tree.
Isipin mo yon. Walang first aid. Tuloy-tuloy na umaagos ang dugo. Okay. Hindi na siya pwede magsalita. Pero nakakapagsalita pa rin siya. Kaya yung soldiers, alam nila yan. Alam nila. Kaya anong ginawa nila? Naawa na sila eh. Kaya sabi nila, gusto pa nilang marinig ang salita niya. Kasi ang unang nakakilala kay Kristo Jesus na Diyos, bukod sa 4 na babae at kay John the Beloved, yung 4 na soldiers nandoon. Hello. Kaya nga, sabi nung isa, instead na tubig, ibigay natin itong vinegar para mas strengthen siya. Naawa na sila eh. So, yun yung dahilan. Okay, I thirst. So, now, balik tayo doon. I thirst. So, ang spiritual, ang spiritual implication nito is that sometimes in our lives, when we are in pain, we thirst. We thirst when we are in pain. Pero yung pagkauhaw natin, hindi masasatisfy ng mundo. Ang makakasatisfy lang ng pagkauhaw natin, walang iba kundi si Kristo Jesus. He is our living water. John chapter 4, basahin nyo yan. He is our living water. No man can satisfy us. No riches can satisfy our thirst. The whole world cannot satisfy our hunger and thirst. Only God can do that. Only through His word, because the word of God is our bread. The word of God is our living water. Kaya our hunger can be satisfied by the word of God, and our thirst can be satisfied by the living water coming from the word of God. So napakahalaga yan. Matthew chapter 4 verse 4 and Luke 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Habang yung sa John chapter 4 naman is Jesus is our living water, that whosoever shall drink on that water, he will never thirst again. Thirst is that Jesus was thirsting for people to be blessed by His saving grace. Biro mo, maski sa'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi niya iniisip na kalaban ang mga ito. Iniisip niya ito ay mga lost sheep. Wala sa puso ni Jesus ang paghihiganti. I thirst meaning, anuman ang nangyayari sa buhay mo, sino man ang nagpapahirap sa iyo, capital F, forgive. Meron ba kayong taong hindi napapatawad? Patawarin nyo na. If you cannot forgive, how can the Father forgive you? Biblical yan. You must learn to forgive. Amen. 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 Okay, so kapag kayo po hindi nagpapatawad, naku po, Diyos ko, patawarin kayo ng Diyos. Kasi talagang kawawa tayo pag di tayo nagpatawad. I am not speaking in accordance to my own Okay? So, Abet, go. Pastor, paano yung patawad na totally ibig sabihin? Yung patawad, ay napatawarin ba na kailangan pang approachin yung tao, sabihin napatawad na kita, or hindi lang ay ipag-pray lang? O paano, Pastor? Ipag-pray. Thank you, Pastor. Yeah. Kasi mahirap eh. Kasi sometimes kasi kapag tayong lalapit, take note, do not cast pearls to swine. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos o yung pagpapatawad mo na halimbawa hihingi ka ng tawad sa Kanya, sometimes nami-misinterpret nila yun. Kaya mas maigi na lang na kapag may pagkakataon na gumawa ka ng mabuti, gawan mo ng mabuti. Yun yung evidence na napatawad mo na siya. Nagawa Okay. ko na yun, Pastor. Okay. Kaya at least Ako na. po tayo mag-share. Okay, go. Kaya at least na. Thank you, Abet. Ako din, Thank you, Pastor. Okay. Si Anak Christian. sorry. Yeah, ako din po may experience na ganyan. Sa akin, sa aming magkakapatid, talagang it took us like 10 years na hindi nag-uusap kasi nangyari yun during nung namatay yung father ko.
So actually nagkaroon pa siguro I must admit na nakapagbitiw din ako ng salita na hindi maganda. Now kasi na tayo, sabi nga natin, if we want change sa buhay natin, if we ask God to change us, di ba? Yeah. Pero we refuse when it comes to obedience. And number one dun kasi na kailangan nating alisin is unforgiveness. So, kapag ka kasi, syempre, sabi mo na, para sa atin, nagkasala, katulad sa akin, ayun, nagkasala naman sila sa akin. So, yung pride kasi na yun, yung isa rin sa sin natin na nagpapaano ng disobedience kasi pride sa sin. So, number one dun, kapag gusto mo kasi na maano yung change na yun sa buhay natin, kailangan maging obedient tayo. Ano bang sabi ng Panginoon sa salita niya? Kailangan tayo bilang anak niya, meron tayong humility hindi lang sa Panginoon, pero para din sa mga nasaktan o nasaktan man tayo o may nasaktan man tayo. Katulad ng sabi din ni Tatay Jansen, bago mo na gawin yun, kailangan mo i-ask at ipag-pray talaga sa Panginoon para kapag humingi ka ng kapatawaran sa taong yun, mararamdaman talagang ang Holy Spirit mag-move na ay hinog na, eto na. So, nung nangyari yun, sabi ko, kailangan ito ang nagagawa sa akin. I obey. Kasi sabi ko, kailangan alisin natin yung pride na yun. Kailangan meron tayong humility sa puso natin. So, sabi ko, nung time talagang, pero years na yun na lumipas, in 10 years talaga pinagdadasal ko. Pero sabi ko nga, pinagsasabi ko, lagi kong sinasabi na, kaya na magkaroon kami ng reconciliation, magkaroon kami ng peace, ng unity. Pero kung hindi ako yung mag-move, 'di ba? Ako yung nakakakilala, ako yung mas deeper, ako yung mas nakakaalam na ang Panginoon ay nandiyan. So ako yung dapat magbigay ng first move, maging humble na mag-approach for that forgiveness. And really the Lord God really answered my prayer kasi with that one step talaga nag-heal, nagkaroon kami ng healing. And in all of them talaga. And yun yung number one na, nung time na yun, na humingi ako ng forgiveness sa mga, talagang naiyak ako kasi, alam mo, from that na sinabi ko, mahaba yung message, pero sinabi din nila, ang na talagang, nandun yung message na, sila din, they ask also forgiveness. Ang sarap kasi, from you, naghihintayan lang pala kayo kung walang gagawa Yeah. noon. 'Di ba? Kung hindi walang gagawa nung hindi mangyayari yung pinagdadasal nating reconciliation, hindi mangyayari yung pinagdadasal nating peace at saka yung unity if no one will gonna do the first move. Thank you po. Tama. Be the bigger man. Ibig sabihin, ikaw mas nakakaalam eh. Kaya ikaw dapat kumilos. Maalala niyo si David. Si David, 'di ba papatayin siya ni Saul? Pinatawad ni David si Saul. Pero hindi siya lumapit at humingi ng tawad. Bakit? Kapag lalapit siya o kaya patatawarin niya si Saul, ano mangyayari? Papatayin siya ni Saul. Hello. We have to use our discernment. Kaya tama ang sinabi ni Abet kanina is papaano? Yung tanong niya, papaano? Lalapit ba tayo sa kanila o ipag-pray na lang? The best answer is talaga ipag-pray mo. But, the Lord is going to give you an opportunity to be the bigger man. Yung tulad na sinabi ng anak Christian. Kapag may pagkakataon na mag-usap kayo at ibinigay ni Lord yung opportunity niyan, you have to grab that chance. Why? Papaano kapag pinalampas mo yon? Naku, kawawa ka sa Diyos. Kasi He was the one who had given you that chance. You be the bigger man at ipakita mo sa kanila kung sino ang Diyos mo. Take note, hindi mo ipapakita kung sino ka. Ipapakita mo kung sino ang Diyos mo. Yun ang napakahalaga. Okay? Sakto po. Okay. Now, let's go to the last two. Okay? The last two is magkadikit yan. Okay? The sixth is it is finished. It is done. Tapos na. Hello. Tapos na. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Okay? 8 to 9 na muna. Ano yan? For by grace are ye saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, hindi na natin kailangang kumilos para mag-work upang patawarin tayo ng Diyos. No, ang kailangan lang natin gawin is tanggapin natin si Kristo Jesus. At pag tinanggap natin si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas,
ito ang lagi nating nilalagay sa ating isip. Repent and receive the kingdom of God. Kapag wala itong Matthew 4:17 sa buhay nyo, sulat nyo, Matthew 4:17. Matthew 4:17 must be your lifetime verse because this is the first preaching of Jesus Christ and this is the first thing that the Lord had said na dapat gawin ni Adan sa Genesis chapter 3. Genesis up to Revelation is about repentance and about the kingdom of God. So anong ibig sabihin nito? As you have repented, it is finished. Therefore, tapos na, magrepent ka sa kasalanan mo. Magrepent ka sa lahat ng ginawa mo. At dahil nagrepent ka, hindi mo na gagawin yung dati mong ginagawa. Ibig sabihin, aalis ka na sa kaharian na ginagalawan mo. Para magbago ka, take note, pag nagluluto ka ng adobo at maalat ang adobo, hindi mo papatagalin ang pagluluto. Hindi mo papabilisin ang pagluto. Kung hindi, babawasan mo ang timplada. Okay? May gagawin kang pagbabago. Hindi mo na uulitin. Babaguhin mo na. In the same way, ganun din sa ating buhay. Kapag nagrepent tayo at tayo ay makasalanan, di ba? Alam natin pagkakasala natin. Huwag na nating ulitin pa. Huwag na nating balik-balikan ang mga bagay na nadadapa tayo. Amen. Lagi kong sinasabi, kapag ikaw ay dating drug addict ka habang buhay. No rehabilitation will ever transform you to become a non-drug addict. You will be a drug addict forever. Why? Because kapag ikaw ay drug addict, biglang nagbago ka, hindi ka na gumagamit ng droga, pag may nag-flash na drug sa harapan mo, pag may nag-o-offer, di ba tutulaway mo? Drug addict ka eh. Matetempt ka doon eh. Kung ano yung kinaadikan mo, doon ka mahina. Kaya anong dapat mo gawin? Umalis ka doon sa kaharian ng addiction. Umalis ka sa kaharian ng drugs at lumapit ka sa kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng total repentance. You have to acknowledge the kingdom of God. You have to follow the principles of the kingdom of God. Because if you will not do that, kapatid, babalik ka uli sa pagiging addict. Dati ako manginginom. Anong ginawa ko? Umalis ako sa buhay ng manginginom. Umalis ako sa addiction ng alak. Umalis ako sa pagiging alcoholic. Dati akong basag ulo. Umalis ako sa mga temptasyon na gusto ko makipaggulo. Aalis ako doon. Anong gagawin ko? Pupunta ako doon sa salita ng Diyos at pag-aaralan ko ang patungkol sa kaharian niya. Paano ba maging isang anak ng Diyos? Take note of this. Okay? Ang Biblia, kapag binabasa mo lagi, you will know the character and nature of God. And because you will know the character and nature of God, you will know God. And if you will know Amen. God, you will love God. And if you will love God, you will be changed. And if you will be changed, you will no longer be a citizen of this earth, but you will be a citizen of His kingdom. Kasi yan yung talagang mangyayari. Hindi po pwede, I receive Christ. Many will say unto me, Lord, Lord, but they cannot enter the kingdom of heaven. Why? Because they did not seek the word. They did not love the word. Amen. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na mahalin natin ang salita ng Diyos. Paano natin mamahalin? Repent and receive the kingdom of heaven. It is finished. It is done. Wala ka nang pwedeng gawin kung hindi magbasa ng salita ng Diyos. Yun lang. And then you follow it. Do not rebel. Do not be disobedient. You follow the word of God from cover to cover. Okay. Now, next is the last. Bago ako mag-entertain ng questions, the last is, Father, into thy hands I commend my spirit. My Anong favorite word. Yeah, favorite word. Okay. Commendation. What is commend? Commend is not an end. Commend is a beginning of another chapter in life. Commencement exercises is not an end. Okay, high school.
Commencement exercises of high school is not the end of your high school life, but it is the beginning of your new chapter sa university life. Amen. New season. New season. Amen. So therefore, Father, into thy hands I commend my spirit. We must commend our souls to God. Because, Lord, I commend my spirit. Ibig sabihin, I'm going to start a new season. I'm going to start a new life. I'm going to begin with another journey with you, a new chapter in my life. I will no longer go back to the ways that I've been doing. I will no longer go back. I will no longer go back to my past life, but I will go back to the life that you have given me. And it is through your word and to the guidance of the Holy Spirit. Yun ang napakahalaga ng commend. Therefore, right now, may we all say, Father, into thy hands I commend my spirit. May Father, I have another journey with you, filled with your faithfulness, filled with your love, filled with your grace, filled with your favor, filled with your mercy. And right now, oh God, I entrust to you my life because I will have a journey to the new chapter of my life filled with your love, filled with your peace, and filled with your joy in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, Amen. amen, amen. 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 At dito na po nagtatapos ang ating Christology. Do you have any question or do you have something to add? And can we please open our cam so that I can welcome yung mga hindi ko kilala? Sino tong si Kai and si Kai yata siya si Ivy? Sino tong si Opo, siya Sheena? po. Si B, alam ko na kung sino si B. Balaw yan, si Mama yan eh. Hello B. Hello B. Mama Aida B. Sino tong si Sheena? Ito si Nicole. Hello Ate Sheila. Hello anak Nicole. Hello Tristan. Hello Chris, yung anak Christian. Hello Mirasol. Hello, sino pang hindi ko nababati dito? Hello anak Jason. Okay. So, Nico, nabati na kita. Okay. So, do you have any questions? Ako po tay, kasi Okay, go. nabanggit mo kanina, di ba dati naman tayong Catholic, pero kasi kahapon yung encounter ko doon sa Orthodox, sabi ko Orthodox to. Sige, subukan ko lang, sabi ko, disciple ko, sabi ko. Nakaupo sa park. Siyempre, simple conversation, kumusta ka, anong gawa mo, ganyan. And then, hanggang sa na-find out ko, Orthodox siya. Sabi ko, dumating into the point na, yung kasing sinabi mo doon, ano sa isip ko, yung, ano yung sabi mo kanina na, it's not, hindi po yatang wala sila parang, pero, yung regarding po sa hell and heaven, Yeah. ang ano niya doon sis, I don't know ang sagot. Yeah. So, nung tinanong ko siya, if you will die one day, because we are now holding our lives, sabi ko sa if you will die one day, sabi ko sa kanya, which way do you really go? Is it heaven or hell? Ang sagot niya lang is, I don't know. Sabi ko, are you not afraid? Don't you care? Sabi ko, about where you going when you die? Sabi ko sa kanya. Tapos doon kami nag-start. Tapos yun nga, nung nabanggit mo kanina, yun pala talaga ang one na mga ano. Kasi mas lalo sa kanya, Orthodox, pero sabi niya, I pray, I go to church, I do good things. Sabi ko, you know what, our good deeds dito sa mundo is nothing. Kasi when we die, it's our heart that God will ask us. It's our heart that what God will see. Sabi ko, kay no matter how you do good, but if our heart is not if our heart is not aligned to the Lord, especially if you did not receive Jesus Christ, sabi ko sa kanya, you cannot go there. Sabi ko, but sabi ko sa kanya, if you will receive Jesus Christ right now, sabi ko 100% you can go to the kingdom of God, but it doesn't mean that you don't need to do anything, but you also need to work for your salvation once you receive Jesus, sabi ko sa kanya. Hanggang sa yun, na-twist into like talagang, grabe ang blessed talaga ng kasi nag-receive siya kay Jesus Christ upon explanation. Kasi di ba ang kwan ng Katoliko is yung
number one na first commandment ng Panginoon. Bakit ginagawa natin yan? For do not bow down to any graven images. But why we Catholic? Because I was a Catholic before, sabi ko, why we do that? That's an abomination with the Lord. He hates it. But why do we always say we love the Lord, but why we do things that God hates? Ganun lang. Talagang ano po yata, na-stuck po yata kahapon. Gusto na ka-receive kay Jesus. Praise God po. Actually, pagdating sa polemics, ito yung pag-aaralan natin, yung how to deal with other people, lalo na pseudo-Christian. Pseudo-Christian kasi ang mga Roman Catholics. So we must not try to offend them, lalong-lalo na sa kanilang graven images. Kasi offense yun eh. Okay, matuturuan ko kayo kung papaano natin madidil ito. Pero maganda yung ginawa mo, anak, na relational or friendship evangelism. So napakahalaga talaga ng friendship evangelism. Kasi ang ganda talaga. Hindi kasi, pag pumunta ko na you're not going to the ganito direct. Talagang kailangan you really sit down. Oh, how are you? Why are you here? Why are you alone? Parang ganun ba? And then, start parang kukunin mo siya to the point na, oh, saan ka nagtatrabaho? And then later on, kung makarelate ka, yun na kasi, nakarelate ako kasi, oh, care home. And then, talaga, sabi, ganun na. Diba, ang Panginoon gagawa ng anak, ganito ang sabihin mo. Makikinig ka sa sasabihin niya kasi iyon yung boses niya. Hindi yung knowledge natin, hindi yung wisdom natin, but his talaga. Yun. Ito anak, lahat I would just like to emphasize this. We are not saved by works. Okay? But we have to work out our salvation. Parang ganito. Kain ka ng kain. Kain ka ng kain. Nakaupo ka lang. Ano mangyayari sa'yo? Hindi ka mag-workout. Magiging obese ka. Magkakasakit ka. Magkakaroon ka ng sakit sa puso. Bakit? Wala kang exercise eh. Hindi ka nag-workout. Now you are saved. Therefore, you have to work out your salvation. Pastor, mayroon bang verse yan? Meron. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created unto Christ Jesus, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ibig sabihin, nung tayo pa ay nilalang sa pamamagitan ni Adan, good works na ang unang inutos ng Diyos. Found in Genesis chapter 1 verse 28. Be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue the earth, and have dominion over everything in the earth. So inuulit ko, Genesis 1:28 ay hindi sa palaanakan. Not to multiply sa pamamagitan ng anak. Bakit? Kasi kung yan talaga ang utos ng Diyos, mag-anak, noong na-create si Eva, nagtalik na kaagad si Adan at Eva. Hello? If that is the first command of Jesus, of God, that man should procreate. Iba yung procreate. No. The commandment of Genesis 1:28 is not to procreate, but be creative. Do not procreate. Be creative. Kasi kapag ganun talaga, sumunod sila, kasi masunurin sila Adan at Eva eh. Dapat sana ginawa nila, nagtalik ka agad. Edi, take note, pag nagtalik sila, kaagad-agad, buntis yan. Nakuha nyo? Hindi patay tayo niyan. Ano nangyari? Mali ng Bible. Kaya wag tayong basta-basta nagbabasa ng ibang version. Mayroong King James Tagalog version, pero pag babasahin mo, magpalaanak. Kaya sabi ko, wow! Ang pangit ng Tagalog King James. Kaya still, I stick to my English. Biro mo? Sino dito? Abet. Okay, sino to? Sino pa ba dito yung ano? Sino dito ang gusto magkaroon ng anak na 12? Ngayon, sa panahon ngayon. Sige nga.
No way. 3 na nga lang, nagrereklamo na. Ang dami. Ah, Ang dami. ah, Ang di, dami naman ng dose. Nico, di ba? Nico, noon, yung sila si mama, 10 sila magkakapatid. Si Aida, letter A, Aida. B, Belma. C, Cleofe. D, Dani. E, Ang Eli. dami. A, B, C, D, E, F. F, Fresco. A, B, C, F, G. G, Greg. H, Helen. I, Imelda. J, Jeanette. 10 yan. Tama ba, ma? Ang dami. Tama ba? Ang dami. 10. Bakit? Kasi ang natanggap nilang utos ng Diyos, magpakarami ka ng anak. Nag-iba. Hello! Kaya noon, paramihan ng anak. Kaya kapag iisang anak mo, you are not blessed. Pero kapag 10 ang anak mo, 100 ang anak mo, you are super blessed. Pero sa totoo lang, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, be creative. Do not procreation, but creativeness. Amen. So Amen. yan na. Amen. Genesis. Kaya Pero nga. dito tayo, Ha? pero po Pastor. dito tayo sa UK. Mas Oo. mainamang maraming anak kasi mas maraming benefits. Tama yan. Tama pati din sa Pati sa Macau. Japan. Ganyan din sa Macau eh. Sa Japan, Macau. opo. Yes, Nico. May tanong po ako, Pastor. Okay, go. Kasi may friend po ako na nagiging curious na po siya sa Bible. So, ano po ba magandang approach po na kasi po 'di ba? KJV po ba agad ang kasi 'di ba, alam ko naman po na KJV talaga ang yan talaga ang pinaka-standards natin po. Yeah. Pero syempre hindi po na niya kaagad ma-appreciate po kaagad yung 'di ba medyo malalim nga po. So ano po yung magiging approach niyo po na una doon sa tingin niyo po na magandang maging approach po na i-introduce sa kanya? Mayroon kasing ang history kasi kung bakit tayo naging King James. Nung 2008, nung kami nagba-Bible study dito sa Urdaneta City, that is 25 kilometers away from here. Nagtanong sa akin yung bina-Bible studyhan natin. First timers yung mga yan. Ang tanong, Pastor, iba-ibang version natin. Ano ba ang pinakamagandang version? So nagtaka ako. Nanggaling yun sa kanya, unbeliever yun. Katatanggap lang sa Panginoon. Kaya sabi ko, kung ano yung gamit ko? New King James. Kasi hindi ko pa alam about King James. Kaya pag uwi ko, nag-research ako. Praise the Lord, maganda ng internet noon. At ang sabi sa akin ng Google, King James, wala nang iba. Kaya doon nag-research ako. And doon nagsisi ako. Dahil ang ginagamit kong New King James ay hindi dapat. Pero alam mo ba, sa lahat ng pinupuntahan ko, kay bago kay hindi, King James pa rin ang pinapagamit ko. Bakit? Opo. Ano ba ang explanation natin doon sa sa Bibles? Lason yan eh. Opo, yung Oo, di ba? Konting lason yan. Totoo. Gusto mo bang lasunin sila? So, Hindi mo. Hindi po. Hindi. Ano ka lang, ideology lang. I-try mo na mag-King James kasi I do believe nakikilo si Lord eh. Opo. Oo. So, i-ano mo pa rin. Sabi mo King James kasi kami. Bakit King James kayo? Then explain mo sa kanya. Kasi yung ibang version kasi, nagtatalo yan, nag-aaway yan. Hindi sila nagsasalungat ang verse sa isang verse. Ngayon, kung gusto niyang matuto, sabi mo sa kanya, join ka sa aming family altar. Pa-joinin mo dito. Kasi ito naman, lahat welcome eh. Para at least maunawaan nila salita ng Diyos. Opo. Speaking of that, meron na pala tayong natapos ko na final review, proofreading, tapos i-off ko na yung recording. Tapos na ang ating